So, good day sa tanan. I am Lishan Martos from BSIT3A. Today, I'll present our project, the Task Tracker app, a full-stack application nga designed to help users manage their tasks efficiently. So, sa among front-end, nagamit ni og Next.js, then ang samong back-end kay nagamit ni og PHP kay maging user. And for our database, nag-MySQL ni para sa mga relational database. So, ato sa para sa localhost 3000 ang front-end niya. Ang back-end kay nasa 8000. So, ito yung open. Now, since nakita naman ta sa itong UI, now I'll walk you through the major parts of the system. So, for our front end, the Next.js, built ni siya using Next.js, which is a framework built on top of React. So, maybe Sir Matt wants us to use this kay it offers server-side rendering, routing out of the box, o optimized performance. So, first, ali diri sa app, kaning layout.tsx. Kani siya. Kani. Muna siya ang kuan kanang root layout silbi. Every page kay mo inherit ni siya sa iyang structure niya. Diri po na mo gibutang ang among global styles, including fonts, mga bootstrap, CSS niya. Diri po na mo gi-wrap ang app sa auth provider o sa task provider para sa shared state. And next is the app page.tsx. Kani siya ang homepage. So it's server rendered so that it loads faster and is SEO friendly. So diri makita ang dashboard summary or task overview, kanang referencing sa mga kanang dashboard context nga found sa katong ang gipakita ng paglas tong dashboard, mga context ato. Next, we're going to talk about the sa admin nga side. So kaning admin dashboard content.txs mo ni siya ang mo display sa admin dashboard summary nya. Ang kaning admin user task contents.tsx kay dire nimo makita ang katong mga task nga gihimo sa user, bitanan nga mga gipambuhat sa user. Every user na dito, like bitan si user 1 ang nag-add task, makita siya dito sa dashboard sa admin nya. Kaning admin users content.txs mo ni siya mo manage ni siya sa mga user account pero sa admin view ra ni siya makitaan. Kaning dashboard kaning dashboard mo ni siya mo display sa dashboard summary or task overview sa user nga side. Kani dashboard content.tsx. Ang kaning login mo ni siya sa login nga kanang user interface nya. Diri po sa register nya. Kani sila both sila mo handle sila og auth nakaan nya. Diri sa task kaning page.tsx diri. So go diri kaning task mo ni siya ang sa user side nga task mo diri maka-add, edit og delete, maka-change siya sa atong classification, like atong pending, in progress, o completed sa task ni siya sa user nga side. Then ari na sad ta sa components. Kaning layout mo ni siya ang general layout sa components sa application.
Then ang kaning protected routes niya kay muna siya ang kanang mo-protect sa mga routes from unauthenticated user at pitan di mo credentials di ka kasud sa admin or di sad ka kasud sa user if wrong imong credentials. Dayon sa Toast mo display ni siya sa mga transient notification about kaning admin layout o ang client layout mo ni siya kana di ba if mag-login ka sa admin kay mo redirect man ka sa admin na interface, so ang kani sila mo ni silang iyang mga interface or layouts. Kani sa client mo ni sa user, then ang kaning admin mo ni siya ang for the admin side. So ang next natin explain is ang kaning providers, kaning auth provider. Kani siya nga file mo ni siya ang mo store sa user login state. So to sum up the key features of the front end, so ang responsive Bootstrap UI, mga charts katong mga powered by chart.js for statistics nga calendar view for using React calendar nga suite alert for custom alerts and confirmation, then clean layout with background image for visual appear like atong galaxy. Then sa project setup, package.json kani mo ni siya ang mga dependencies nakalist kaya ng Axios, chart.js, Bootstrap, then kaning next config.js kani siya mo ni siya ang nag-configure sa TurboPack for faster dev builds. Nagamit po mi og ESLint for post CSS for code quality og styling consistency. Dayon global CSS global CSS for global styles sa application. Then napod ang favicon.io mo ni siya ang application nga favicon. Since we are done explaining for the front end part, ari na sad ta sa back end. So ang kaniyang mong back end kay PHP framework mo ni siya powered by Laravel. Mo ni siya ay kaning Laravel kay modern PHP framework that supports clean architecture, routing, validation, or built-in authentication. App HTTP controllers, controllers out, controller plus controller, user controller. Kani siya ang mo ni siyang common Laravel structure implies controller for each structure. So let's first explain kani task controller. Mo ni siya mo handle sa CRUD operations sa mga task that kita mag-add ka, edit or delete. Then kaning auth controller mo ni siya ang mag-manage sa login, register o ang token generation. User controller mo ni siya ang mo-update sa user profile information. Models user mo ni siya ang mo-store sa user info o mo-handle sa auth logic. Then kaning sa task mo ni siya ang mo represent each task kay mo link na siya sa user o unsay ang category in progress, completed. Now let's go about sa kaning database migrations. Kani siya kaning create user stable.php. Kani ang mo store siya sa mga registered user ang kaning sunod kaning create cache table.php mo ni siya ang gamit for caching. Kani namang create jobs kay use for queuing mga jobs. Then kaning create task.table.php kay mo store siya sa mga task detail like title, due date ug ang status. Then diri na sa add kaning add rows to users tab kay kani siya mo add og row column sa user table kay pag first ato kay wala man toy admin and kanang user, so ako magiutangan og row para maka-access sila ilang role based accessing sa katong admin ug sa user side sa front end. Then next is the create personal access tokens mo ni siya ang
kuan ka na use for API token authentication or the sanctum nga include na siya sa Laravel. And done naman ta sa katanga part. Ari na punta sa routes. Kani API.php. So, ang API.php kay organize siya into tasks, auth, users, categories, ug endpoints na use siya ang mga routes, Laravel routes group for middleware protection. Yang kaning console.php, kani siya, mo ni siya ang ni-define sa console commands, while ang web.php kay mo ni siya ang mo-define sa mga web routes through an API. Kaning config, so the config is ang app.php. Kaning app.php, mo ni siya ang general application configuration. Dayon ang kaning auth.php kay mo sets ni siya sa guards o provider put ni siya for authentication. Ang kaning cache, ang kaning cache kay mo siya ang cache configuration, cache gani. So ang kaning course kay mo na siya ang set sa allowed origins for API access, while the database.php mo handle siya sa DB connection sa MySQL, while the file systems.php mo na siya ang file storage configuration. Ang logging kay for logs, yung mga queue, kaning queue. Then ang sanctum is for the sanctum configuration for API token authentication. Ang kaning services, kaning services kay mo configure sa mga mga various services. Then ang kaning sessions, like ato session configuration lagi na. So kani po dai bootstrap manday ni na open kaning app.php sa bootstrap kamo ni siya ang main bootstrap file, walang kaning cache nga directory kay mga cache framework files, mga public files ni after ani sa bootstrap siguro free ni public kaning HT access kay mo ni siya ang kanang Apache web server configuration, while ang kaning favicon to kung gikon sa front end yung icon dayon kaning index.php o ni siya ang entry point ni siya sa web request yang kaning robots.txt kay instruction na siya sa mga web crawlers. Then mga resources na ni CSS, JS, o bang views sa backend nga side. Harita sa CSS app.css kani siya mo ang mga front-end CSS assets, while kaning JS kaning app mo siya ang front-end JavaScript assets yang sa bootstrap kani bootstrap. Dayon ang kaning welcome blade sa views mo siya ang sample view file or the blade template. Then ang tests kani mga storage tests kani test case, features, units, mga sample test na siyang i-conduct after mag-code para i-check if working ba ang imong code base. Then next or the last part kay dirita sa database kani task tracker kanang nag-use me og MySQL kay kanang dali kay siya i-configure, like na nagani may background, so ang among gigamit ani is kanilang na-create ni og mga tables niya among gikuan ang mga relationships sa diri ng mga relationships sa tato kani mga primary key, foreign key para mo connect siya sa iyang mga tables. So kanang nagkuan pud mi og mga timestamps sa to gani timestamp kanang para mo automatic siya track sa Laravel. Then mga seeder files kay gigamit sa namo kato kung pakita niya pag last seeders kani admin seeder o database seeder
para siya sa kuan ka ng mga kuan siya ng mapapilate siya sa test data. Dayon nag-migrate ana niya, dara na siya mabutang sa database. So since na-explain naman ako tanan, ako i-explain balik ang katong authentication flow, like katong paggamit sa katong sangtong na. So if ang user kay mo register gamit ang katong register nga kuan sa front end, ito kay kuan ka ng i-hash nila Laravel ang password, then i-store niya sa katong users table via kaning kuan create users table .php na migration. Sa anong token kay diba malagin ka kamo na mo login, hatagan ka og kanang JWT or session based token sa Laravel. Then ang katong nga token kay ma-store to siya sa front end, then added to every protected request. So then pag humana na kay i-check na siya sa back end ang token before na niya return ang data nga iyang dapat niya ipagawas. To kuha na siya kanang gi-handle na siya sa middleware, like data katong authentication middleware. Dayon in summary, sa katotanan kanang ang task tracker app kay mag-use siya og kanang modern full stack technology which is for the front end Next.js sa Bootstrap, and Bootstrap for cleaner UI. Dayon Laravel for the back end para mo-secure sa modular APIs. Dayon database na may SQL para proper foreign key constraints. It allows users to register, log in, then maka-create po siya og task, update, delete nya, maka-filter po siya og task by category, like atong in progress, pending o completed. Dayon maka-view sad siya mga task stats. Dayon maka-set up siya kanang yung task nga ganahan niya ibutang niya, makita po na siya sa matrack na siya sa admin nga side. That would be all for our task tracker application nga built with Next.js and kanang Laravel backend. So thank you for listening.